Good afternoon mga Bisaya. So i-clarify lang natin yung naging um, discussion dun sa comment ko. Kasi um, nag-post ako nito in relation kasi itong post na to in relation sa may post kasi ako dati at saka video, yung reaction video na ginawa ko na ang nangyari is kung ito ang slab tapos may beam ganyan. Tapos ang rebars is nandito yung rebars tapos may stirrups ganyan. So meron kasing nag-video na pag pinutol daw yung buhos kasi ito naman yung usual practice sa atin, no? Pag pinutol yung buhos diyan, ang sabi niya is maapektuhan yung effective depth, yung D prime pag mag-calculate ka na or D. Kung mag-calculate ka ng, 'di ba, yung calculation for bending capacity ng concrete, maapektuhan yung D. Sabi ko hindi kasi may code provision pa nga yan na pwede yan. Ang importante lang is yung surface na yan, no? May analogy pa nga ako doon sa video ko na halimbawa built-up section na i-design mo lang yung connection dyan. The same as yung sa analogy ko na may concrete ako na beam. Diba common pa nga to sa board exam eh. Ito yung beam, wood beam, ganyan. Tapos ipa-design yung screw. Ipa-design yung screw dyan. Ang solution yan is yung VQ over IB, di ba? Na shear flow. So the same applies dito na ang ano, kahit putulin mo yung buhos diyan, once i-pour mo na yung slab na portion ito, tapos na check mong yung shear dito capacity, pag okay, ano to, mag-function to as one unit, the same as this one. So meron pa rin nag-ano diyan na hindi daw. So, well, anyway, na-discuss ko na yung ano. Pero dito kasi, na ano lang, project to, ongoing to na project eh. Tapos sabi ko, oh, ito. Ang post ko, ito yung picture. Tapos yung post ko, sabi ko, oh, ito. Pag ganito yung detail, kahit ano, monolithic man yan or hindi, ang depth, ito pa rin. Hindi pa rin magbabago yung ano. No? Halimbawa, for negative bending, ito pa rin yung depth mo. Centerline dyan. So, sabi ko pag ganito yung ano, detalye, hindi talaga maano kahit putulin mo yan dito walang magbabago kasi pag putol mo yan diyan, although meron kasi nag-cross diyan pero technically wala na, walang epekto kasi nandito pa rin yung ano depth mo. Now i-discuss ko later kung bakit ganyan yung naging detail. Pero may nag-comment kasi. Sabi niya, grade beam yan. Grade beam kasi ito yung nakita niya. Grade beam. Sabi niya, grade beam naman yan. Iba yung analysis ng grade beam. Sabi ko, hindi kasi sabi ko, look at the fine details. Meron yung void form. Ah, ito yung void form. Tapos ito pa yung slab. Yan. I mean, void form under the slab. Ito void form under grade beam between piles. So pag ganito yung detalye, ito ay design as suspended pa rin. Suspended beam and slab. No? Slab, sabi ko, design yan as ano, um, hindi naman ano porket tinawag yan na grade beam is grade supported siya. May klase yan. May ano siyempre kung ito direkta sa soil to, kung soil na to, o di slab on grade. Pero kung may void form, ang ano lang naman ng grade beam, pag sinabing grade beam or grade slab is beam siya or slab siya at grade level. No? Beam siya. Pag sinabing grade beam, hindi ibig sabihin na grade supported. Could be grade supported or suspended. Ang ano lang dyan is grade beam siya at grade level. Yun lang naman yung ano niyan, distinction ng dalawa. Now, kung sabi ko, kung
kung ito is grade supported, iba yung analysis siyempre kasi magiging ano na siya, magiging beam on elastic foundation na yan. Hmm, magiging beam on elastic foundation ang analysis niyan. Beam on elastic foundation, ang information na kailangan niya para ma-design is ang modulus of subgrade reaction. So yan yung kailangan mo para ma-design if that is a beam supported by grade. Ganun yung direkta sa ground ba. Pero pag may void form, iba yan. So, consider yan suspended. Now, ano ba yung void form? Kasi meron din siyang sinabi na parang ito yung di commented din sa sinabi niya kasi sabi niya marami daw ang pwede gawing void form pati concrete pwede daw void form. So yun yung tinanong ko sa kanya kasi ano pa um, madaling araw na sa atin. So naghihintay ako kung ano ang ano niya, ano ang explanation niya nung sinabi niya, clarification niya kung sinabi niya na concrete daw pwede void form. Di ko magets kung ano ang ibig sabihin niya. Kaya nga sabi ko sa kanya or sa comment na baka iba yung definition natin ng void form. Now, ano ba ang void form? So, ito yung isa sa mga manufacturer dito. Ito yung parang explanation nila ng void forms. Void forms create a permanent void space between damaging soils and concrete structures. Damaging soil types include expansive, collapsible, seismic, or corrosive soils with expansive soils being the most prevalent and destructive in North America. So, ito yung usual na kinoconsider namin. No, sa North America, ang problema talaga is yung expansive soil kasi during freezing and thawing meron yang isipin mo in summer yung temperature is aabot ng mga 30 degrees Celsius. Pero in winter aabot yan minsan dito -50, no, -50, -48, 45 ganyan yung temperature. So yung fluctuation and change in temperature kaya nga sa naging discussion ko dun sa din may nag-post kasi ng regarding sa slab on grade. Sabi ko, ang i-consider isa sa consideration diyan is yung change in temperature kasi siyempre pag malamig ang concrete mag-shrink tapos pag mainit mag-expand. So dapat may allowance ka diyan. Now, sabi ko kung sa Pilipinas naman walang problema kasi puro summer yun naman yung temperature sa atin wala naman hindi naman issue. So ang dowel di talaga kailangan kung maganda lang yung pagka-compact ng ground. So dito kasi ang problema yung expansive soil. Now sa soil report meron kang makikita dun na yung potential na heaving kung minsan mag-recommend yung geotechnical engineer ng minimum 100 millimeter na void form, minsan 150, no, depende yan sa structural geotechnical engineer kung base sa geotechnical investigation kung ano yung recommended na void form. Now, ito yung pinakita ko na isa sa picture na pinakita ko. Ito. Now, ito isa lang 'to sa manufacturer dito. Ito nakita ko na 'to sa project namin, ito. Ito yung tawag dito is Geospan. Ito yung void form, closed cell siya, no? Yung parang styrofoam sa atin. Gano'n lang, pero void form kasi enough lang yung strength niya to hold the concrete kasi may design pa ito. May calculation 'yan kung ano yung weight ng grade beam, yung self-weight, yung expected na construction load, may calculation 'yan. Kasi dun malalaman kung ano yung magiging density ng ano, magiging density iba-iba kasi yung density ng 'yan, ng 'yan na 'yan, void form na 'yan. So ito, joispan ang tawag, tapos ito GU void. 'Pag GU void sa slab, tapos 'pag geospan sa grade beam. Tapos iba-ibang density. Ito yung open cell, yung kita mo parang siya, parang parang chicken wire. Kung titingnan mo 'yan sa parang parang honeycomb or parang ba,
open yan, open. Kaya 'pag ganito yung ginagamit, ito yung slab, ito yung rebars 'no, during construction nilalagyan niya ng sa comment ko dun sa post ko sabi ko ang tipikal na slab section is meron kang concrete, tapos kung open cell yung ginagamit mo na void form meron yang hardboard. It could be, you know, OSB or plywood, depende. Basta enough lang siya maka-hold ng concrete during construction. At saka yung weight ng mga equipment, kung may equipment halimbawa, yung ano nila, yung trowel, mga gano'n. Kasi ito, over time magko-collapse 'to. Now meron pang isang klase ng ano, ng, ito iba na naman 'tong product. Meron akong sample nito sa office ko pero hindi ko pa ito nakita na ginagamit sa site mismo. Pero yung mga manufacturer kasi meron yang mga ano, may mga representative. Yung parang sa atin ba halimbawa, yung sa medical na yung mga midrep, 'di ba, nag-iikot yan tapos nag-promote ng mga, gamot. So ito ganito din sila nag-iikot yan tapos nag-ano sa mga consultants, tapos mag-introduce sila sa ano, mga product nila. So ito yung isa sa ano, meron kasi itong meron kasi din itong ano, yung manufacturing plant nila nasa next city lang. Tapos ito yung product nila. So ang collapse mechanism diyan, ito yung ano niya, na during construction, ito 'pag ganito yung ano mo, wala ng nakita niyo, wala ng hardboard, yung OSB or plywood kasi solid yung sa taas. Ito kasi meron pang hardboard. Meron din itong ano, naghahanap ako ng ano, sample ng mayroong closed cell kasi ito. Ito open cell, yung closed cell. Ito tinatawag na rin 'to na closed cell kasi, yun nga, solid yung taas. Tapos yung collapse mechanism niyan, ito yung sa construction niya, during construction, ano siya, so ilagay mo yung concrete. So ano pa yan, um, ano pa yan, hindi pa yan nagko-collapse. Kumbaga, yung sa original na ano pa niya, na shape and form. Tapos yung creep na, ito na yung creep stage. So mag-umpisa na yan from 50 days. Ito yung approximation lang, number of days. Iba-iba kasi yan, depende din sa density ng void form. So between 50 to 100 days, mag-umpisa na yan na mag-umpisa na yan na collapse. Tapos dito na legs fracture na, nababali na yan between 125 and 150 days. So in almost a year, nag-ano na yan, nag-totally collapse na yan. Tapos dito expected na yan na nag-ano na, ah, nag-umpisa na yung bang freezing towing cycle ng ano. Kasi during ano, yung halimbawa papuntang fall na, siyempre ano yan, 'pag fall dito, yung maulan na ba, maulan. Tapos ang nangyayari diyan nagiging moist na 'to, 'no, parang damp na yung soil. Now pagdating ng winter, nag-freeze 'to. Alam mo naman yung ano, yung properties ng water 'pag nag-freeze yan, 'di ba mag-expand yan, mag-expand. The same yan sa clay, 'pag saturated yung clay, mag-expand din yan. Tapos hanggang mag-expand ang clay tapos i-push yan, mag-expand yan tapos i-push yung ano, yung void form. Tapos design naman ito na mag-collapse. So magkakaroon na ngayon yan ng permanent na ano, gap, no, permanent gap. So depende sa thickness ng void form. Typical na ginagamit namin sa area dito is 100 millimeter or 4 inches. Now in some other projects, some other locations, depende kasi yan sa ano, depende kasi yan sa yung degree days na ano, yung parang sa temperature, tapos yung klase ng soil. So minsan yung geotechnical engineer mag-recommend. So far, 6 inches pa lang yung pinaka ano na void form na recommendation. So, so again, ang purpose niyan is mag-create ng permanent gap diyan para 'pag during ano na, lifespan sa building, 'pag mag-freeze and thaw ito, kahit
anong mangyari sa ground, ano na yan, 'di na yan kailangan, or hindi maapektuhan yung concrete kasi mayroong gap. So, in this case, kasi sa detalye ko dito, 'di ba, sa detalye, meron yang void form, under slab at saka grade beam. So, ibig sabihin niyan suspended yan kasi during collapse na sa ano na, sa void form, ito na yung magiging ano niya, may shape na yan. So, suspended slab na yan. So, hindi yan ano. So, 'pag mag-design ka ng ganyan, kahit nasa grade level yan or kahit yung grade beam na nasa ano, siyempre grade level, kahit ano yan, nasa grade, design mo pa rin yan as suspended. As in regular beam lang na parang nasa second floor kasi may gap nga. Kasi design to collapse ito after few months. Mag-collapse yan. So, ito, meron akong, ito yung isa sa project namin, ito. So, nakikita nyo, ito under pa to sa ano, nasa in between piles, yung piles yan. Kasi structural slab to, tingnan mo naman yung piles, ang ano. Kasi ano to eh, 6-story to na wood frame building. So, hindi masyado mabigat kasi wood frame siya na 6-story. Pero, yung significant pa rin yung load. Kaya yung pile niya, yung spacing ng pile, malapit lang. Nakalimutan kong matagal na 'to, 2017. So, tingnan nyo, may insulation, hindi yan insulation na, para insulation, parang foam pa rin, pero void form yan. So, over time, design yan to na mag-collapse. Pero, kung nakikita nyo na may kapal siya, no? Nakita nyo makapal kasi ang building na to is yung tinatawag na, ano, yan yung tinatawag na passive house. Now, pag ang building mo is certified as passive building, ito yung pinaka most efficient, energy efficient na building. So, yung mga halimbawa, 'di ba, yung alam natin meron na yan sa atin yung LEED certification, 'di ba? LEED certification. Yun sa mga materials yun ng mga ano, tapos may efficiency. Pero iba to, iba ang passive. Ito yung pinaka ano with regards to yung building envelope, yung energy efficiency na minimal, pinaka minimum talaga yung ano, yung energy required for heating and cooling sa building mo. So kaya dalawa 'yon, ang ito yung grade beam, dalawa 'yon. May upper layer at saka may bottom layer. Now, yung bottom layer, ito yung void form. Now, in this particular project void form yung sa ilalim, tapos yung sa taas, ito na yung rigid insulation, no? Yung rigid insulation, para na yun sa ano, energy efficiency, nakabalot yan dito eh. Kung makikita niyo, sa ano, meron yatang, tingnan mo ito, sa gilid, oh. Diba? Ito. Yan. Kung manotice nyo, meron yan sa gilid ng grade beam. So, rigid insulation na yan. Tapos, yung ano, yung sa ilalim, yung void form sa ilalim. Kaya sa picture nito, dalawang layer yan. Ito. Yan, no? Mas klaro siguro yan. Tapos ito. Di ba? So, ito yung sa ilalim. Sa ilalim, yun yung void form. Tapos sa taas, ang ingay nung nagmamadyo. So, ito, yung yellow, ito yung void form. Tapos yung sa taas nga, ito yung ano, ito yung rigid insulation para sa thermal protection ng building. So, kung titingnan mo, ito, grid beam. Tapos, ito, ang construction kasi dito, yung slab, ano yan, simply supported yung slab. Kasi yung sa, ano to eh, perimeter yan eh, sa perimeter. Pero sa gitna, ito, yan. So, kung nakikita nyo, yung sa grade beam, yan yung ano, dowel para sa slab. Now,
In this particular no, in this particular design, similar 'to ng construction dito. Kasi nga yung notching may notch kasi ang ano, may notch kasi ang anong tawag dito, yung grade beam. Ito, ipapakita ko ito bakit ganito yung naging nangyari. Kasi typically naman sa atin dapat yung grade beam rebars or yung kahit anong tawag mo diyan, dapat nandiyan sa taas. Tapos dito yung stirrups. Pero ang ginawa ko is nandiyan. Explain ko mamaya kung bakit. Balik muna tayo dito. So ito yung ano, grade beam, okay, na 2 layers. Now, ito yung sa slab. The same din yung construction nito. 2 layer din to. Yung sa upper, no? Yung sa upper layer is yan yung, ang upper layer is yun yung insulation. Tapos yung ano, yung, anong tawag dito, sa ilalim, yun yung void form. Yung sa ilalim. Now, ito, isa din to na project namin, which is, ano to, arena. So kung nakita nyo, di ba, open cell yung ginagamit. Open cell. So kaya meron kang, ito OSB ang ginagamit, no? OSB, Oriented Strand Board. Um, Parang ano din siya, option din siya instead na plywood OSB. Yung mga building dito, mahal kasi ang plywood. Mahal ang plywood. Kung sa floor, kung sa floor, pwede ito gamitin niya ang OSB sa floor pero special siya na klase ng OSB para tanggapin siya as floor application. Unlike sa plywood na kung plywood, kahit floor, kahit wall, kahit roof, pwede. Walang problema. Pero kung OSB, pag gagamitin mo siya as floor, kailangan yung gold edge, yung ano, ano niya, parang type. Design talaga siya or manufactured siya specific for floor application. So, ang purpose lang nitong hardboard is ang purpose lang yan is para during construction hindi mag ano yung concrete hindi papasok diyan sa butas na yan. So yan lang yung purpose niya. Kaya minsan um, sa detalye namin before ko gawin yung detalye kasi lahat naman dito ito yung mga grade niya naka ano yan eh naka-survey yan eh. Tapos may ano yan talagang kung maaari zero-zero yung ano niyan, elevation. May survey yan, hindi yan kagaya sa atin na ano lang, tambak lang ang tambak. Dito, talagang to the nearest millimeter i-dimension mo yan. So kaya dito, magbabago kasi ang elevation nito kung meron kang hardboard. Kasi siyempre, account of ng thickness ng hardboard para sa elevation ng grade mo. Kaya tatanungin ko yung contractor na ano bang gagamitin mo sa void form? Is it closed cell or open cell? Kasi kung open cell, kung thickness ng ano, kung yung underside ng slab, ano, thickness ng ah, void form, yun na yun. Diba? Yun na yung ano. Kung underside ng slab, -4 inches, yun yung grade level mo. Pero kung open cell, ang mangyayari diyan, underside sa slab, meron ka pang 1/2 na i-consider para sa ano, para sa ito, protection para hindi magpasok yung ano, concrete diyan sa void. Tapos saka pa yung void form. So, may additional na 1/2 inch. Kasi pag hindi mo matama yung detalye, ang problema niyan during backfill nito, ang mangyayari diyan is ano, um, anong tawag diyan, ma-short ka sa elevation, 'di magkaproblema ka ngayon. 'Di ba? So dito naka-survey lahat 'yan, no? Walang ano 'yan, talagang measured lahat. Now, ang ano dito is ang ito kung nakikita nucleate. Pero usually kasi pag void form, ang ini-specify lang namin is ang typical na cross section is ano, siyempre slab, no? Slab. Tapos ano nangyari diyan? So meron kang slab. Tapos kung open cell, depende open cell or closed cell, basta yun na yung void form assembly mo dito. Now, yung subgrade mo dito, yung subgrade, no? Hindi yan kailangan i-compact. Bakit? Kasi
design nga 'to as ano, gap. So wala ng ano, wala ng, useless na kung i-compact mo pang grade. So ang gagawin na lang is level na lang 'yan. Pero kasi hindi perfect ang ano, mahirap o depende, may option ako sa contractor, sasabihin ko na is either yung clay lang mismo yung gagamitin mo or maglagay ka ng leveling sand. Meron yang leveling sand dito. Usually yan 2 inches yung leveling sand para lang flat yung surface. Na kung makita niyo sa detail dito, ito yung ano, so ito yung void form, no? Ito yung void form ito. Tapos ito na portion, ito yung leveling sand. Leveling sand yan, no? 2 inches. At saka ito na yung grade. Ito ng grade. So yun yung typical cross section. Now, balik tayo sa ano na bakit ganyan ang naging detalye ko. Kasi sa dulo nito, sa dulo niyan, ganito kasi ang construction. Na isa yung red beam, ganyan. Tapos naka-notch yan. Ganito kasi yung construction. Kasi ito, 10 inches to. 10 inches. Ang grade beam naman, ang sa wall kasi 2 by 6 lang yung wall. So, ang required ng ano dito, plus half inch sa plywood, 6 inches lang. So, ang nangyari, may nuts dito. Tapos, yan yung ano. Kasi, mahirap kasi na kung i-rectangle mo yan, tapos yung wall mo dito lang, siyempre office. Office kasi ito. Makikita mo yung concrete. Ano, masakit sa mata sa mga architect yan. So, ang gagawin is, mag-nuts ka para ito, yung width niyan is yung sa wall assembly ng architect. Tapos, meron na ngayon yung slab dito. So, nandito yung slab. Sa dulo nitong beam na to. So, ganyan. Tapos dito, kaya sinabi ko kasi na ano, slab on grade na to. Sa ano ko gusto sa exterior kasi to. Sa exterior. Dito sa interior kasi ang option nila is mag-slab on grade na lang kasi heated naman palagi. So, hindi problema yung ano, freezing towing. Tapos ito, meron tong along perimeter may insulation yan. Ganyan. So, pagpapasok yung ano, lamig, malayo. Naalala mo yung sa Sowell ba? Yung meron kang dam, 'di ba? Gravity dam halimbawa ganyan. Tapos 'di ba, yung sa seepage kina-calculate 'yan, ganyan. Yung tinatawag na tapos may ano pa diyan yung flow net, 'di ba? Flow net kino-compute 'yan. Ganito din 'yan, yung fold. Kaya nga meron daw ditong tinatawag na frost deflector. 'Yun yung purpose niyan para malayo ang so 'pag may malamig, malayo na yung ano niya kasi meron na diyan. Hindi siya kung walang insulation kasi dito na ipapasok yung lamig, pero kung may frost deflector malayo 'yan. Tapos ang lamig dito hindi na siya maka-apekto sa grade na na yung underside sa slab. So, tapos ito naman kasi yung sinabi ko na subjected pa rin to change in temperature, meron niyang gap dito. Meron niyang gap. Typically diyan is 1/2 inch ng gap along perimeter. So, kaya naging ganito ang detalye ko kasi naka-align 'to, ah, yung rebar na 'yan naka-align yan sa rebar dito kasi ang structural naman na rebar ng grade beam dito, ito lang. Kasi ito ano lang yun, curve lang yan. Puwede naman i-consider yan. Irregular shape yung ano mo grade beam parang gano'n, pero ba't mo pa pahihirapan sarili mo? Ang gawin mo lang is effective na cross section mo ng beam is ito lang. Tapos i-design lang siya, tapos ito ano na lang, dead weight na lang yan. Hindi yan consider, pero sa actual merong contribution yan, pero hindi ko na yan kino-consider. Iwan ko lang sa iba, sabihin ko na lang. That's how I analyze this particular beam, na I will neglect the upper portion. Tapos i-design na lang ito to support all the loads, itong rectangular na portion, ito ano na lang yan, curve.
kumbaga non-structural pero may contribution pa rin 'yan. So, ganito yung section kaya nandito yung bakal dito kasi kung itaas ko 'yan, tatama na siya dito sa taas which is mahihirapan ako sa development length, 'di ba? Kasi ano 'yan, eh, fixed moment 'yan. So, 'pag align yung bar dito sa baba, i-hook ko lang 'yan, oo, sana sa ano, wala ng problema sa development. Kasi dito yung bakal dito 10M, yung bakal kasi dito 10M at saka 15M. Yung 10M ito yung 12mm sa atin at saka yung 15M ito yung 16mm. Ewan ko lang bakit ganyan yung ano nila, yung designation sa bakal. Pero yun, ito yung nangyari sa ano, bakit nandito yung bakal ng ano. So kaya sabi ko, kahit monolithic yan or hindi, during construction, expected na kasi ang plano talaga nila is putulin dyan. During kasi design stage, palagi kami nag-coordinate ng contractor kung paano nila gawin yung ano, para ma-anticipate ko kung paano ko i-detail at saka yung magiging solution. So ang ano nila is ganito din, sabi ko, walang problema kung hindi yan monolithic, putulin niyo yan diyan basta importante is clean yan, may provision din sa code. Tapos anong kailangan gawin diyan, the same as if you have, yung regular na halimbawa ito beam, kulong, 'di ba? Tapos putulin mo yung kulong, beam diyan. Yung preparation mo diyan sa joint na yan, the same dito. So walang issue yan as long as rough yung surface tapos may amplitude na 1/4 usually yung amplitude na kailangan yung sa surface. So, wala ng problema yan. So, kaya 'pag ganito sabi ko sa post ko is, 'pag ganito yung detalye mo, 'di monolithic man or hindi, hindi walang problema, hindi maapektuhan. Ito pa rin yung effective depth nun. Hmm. So, um, I hope klaro na. So, again 'pag hindi porket grade beam ang tawag diyan is grade supported na siya. It's just a beam na andiyan sa grade level. So, yun lang yung ano, bakit tinawag na grade beam yan. Although sa atin kahit ako, aaminin ko nung nag-umpisa ako mag-work ng ano, ng outsourcing, 'pag sinabi na ano na grade beam gagamitin kasi, um, yung foundation namin yung kung naalala niyo, natandaan niyo yung binigay ko na 3-story na wood frame building, yung foundation niya is thick and slab lang. Ganito lang yun yung ano, ganito lang yung foundation niya tapos nandun yung wall. Ito lang slab, ito lang yan. Ganito lang kasi usually sa mga project namin sa Texas, ang frost depth nila is ano lang, ah, 18 inches yata. Kaya ito, minimum namin dito is ano, minimum is 18 inches din, if I remember correctly. Dito kasi sa Canada, ang frost depth namin dito sa city namin is ano, 5 feet. So medyo malalim. Kaya usually ang footing nandito yung slab, no? Tapos nandito yung wall. Ito, minimum dyan is 5 feet talaga. Yan yung standard dito. Now, pag meron din namang ano, project namin na ganito is slab on grade. Tapos yung sa mga garage, mga shop, may residential, konti lang residential. Usually ganito ginagamit sa mga ano lang, sa garage lang or mga shop. So, ito, pag ganito, siyempre, meron na kaming ano, yung sinabi ko na may insulation dito, tapos insulation dyan, no? Insulation na frost deflector, tapos dito meron din yung insulation. The entire slab may insulation yan, yung iba gagamitin is spray foam. Tapos, ang make sure lang na ito kasi under slab to, load bearing na to, hanapin mo din yung ano, usually ni-specify namin is yung XPS, rigid insulation. Dalawa kasi yan, yung XPS at saka yung EPS. Ito parang ano lang 'to, common 'to sa mga walls lang dito. 'Pag dito EPS lang 'yan kasi mura 'to. 'Pag ito mahal XPS. Tapos ang requirements na minimum ko 'pag ganito kasi i-consider mo din yung ano niya, yung deformation niya. Usually 10% 'yan. 10% 'yan sa given na ano niya. So usually ang 40%, ano 'yan, 40 PSI yung minimum ko na requirements 'pag ginagamit siya under the slab.
So pag 40 PSI, medyo ano na yan, mas stronger pa yan kaysa bearing capacity ng soil. Matigas talaga siya. May mga sample ako nito sa opisina. Talagang matigas yan kahit anong gawin mong mag ano ka, maglukso-lukso ka pa. Hindi talaga siya maano. Ang deformation niya is 10% lang sa thickness. So pag 10%, halimbawa, ang ginagawa ko is 10%. Usually kasi ang ESTM testing nito is standard yan, 40% talaga yung minimum na or maximum na deformation. So depende na yan. So kung 40% tapos thickness, halimbawa ang rigid insulation mo is 4 inch, no? 4 inch insulation or 100 millimeter. Tapos 10% niyan is what? 0.4, di ba? 0.4 inch. Tapos yung 40 PSI mo, divide mo yan ng 0.4, magiging what? 100 PSI per inch or 100 PSI. Ito ngayon yung gagamitin mo na subgrade reaction. Now, ikumpara mo yan sa subgrade reaction ng soil mismo. Now, whichever is lesser ng dalawa, yun yung gamitin mo sa pag-design ng ganito. Kasi design mo to as parang ano on elastic foundation. Yung parang mag-design ka ng math foundation, ganun din yung finite element analysis yung ginagamit. So, halimbawa, ito 100 PSI, pero use PCI, tapos yung soil ano lang, minsan 50, minsan 75. May ano dito, may recommended din to sa pag wala kang information na geotech information, tanungin mo lang yung kliyente na ano bang soil dyan, clay ba o sand. Kasi may mga recommended yan, may mga recommended na subgrade reaction depende sa soil type. So, ang ano dyan is, yun, um, ah, pag halimbawa 75 ang gagamitin mo, so 75 lang. Now, pag sasabihin ng contractor, kasi meron minsan project na mag-request na pwede ba EPS lang, type 4, mga ganyan, kasi meron din kasing EPS na ano. Ang problema lang sa EPS is maliit yung RHI ba, yung RHI or R value niya, yung sa rating sa ano ba, yung sa R value ng insulation para sa energy efficiency. Now, pag maliit yung R value, ang mangyayari diyan is kailangan makapal yung ano mo, makapal yung insulation. Now, pag makapal ang insulation, i-divide mo yan sa maliit din na minsan 25 lang na PSI na insulation, EPS. Ang mangyayari dyan is liliit yung subgrade reaction mo base sa insulation. Now, pag maliit pa yan kaysa soil, balik-balik ka ngayon sa calculation mo. Tapos, ang mangyayari dyan is either kapal yung concrete mo or marami ang bakal. So, yun lang naman yung magiging epekto pag maliit yung subgrade reaction is either makapal yung concrete or marami yung bakal. So, again pag sinabing grade beam, hindi ibig sabihin na grade supported siya. It could be and may void form sa baba. Suspended pa rin yan. So, anyway, I think or I hope klaro na